episode 2. And today is very special because napaka-special ng guest natin today. Pero bago ang lahat, itong page na ito was created just to give awareness about the industry of multi-level marketing and gaano kaganda itong industry na ito na napakaraming tao na tutulungan. And also, to give tips, motivation, and inspiration. So, I'm very sure na marami tayong matututunan sa segment na ito. Okay? So tune in. Okay? So, all right. So, sandali meron tumatawag eh. Okay, so our special guest, okay, for today. Malapit sa puso ko ito and I'm sure marami sa inyo kilala na ito. Kumbaga, pag ito nakikita ko nagsasalita sa stage, talagang super energetic talaga. So she's a educator for 25 years. A college professor, an academic program director, and also she's an international consultant. Okay, pero in our industry, 'di ba? Isa ito sa, sa pinaka inspirasyon ng karamihan. So without further ado, so help me welcome Miss Badette Ocampo. Hello, good afternoon. Good afternoon, Mentor Nat. Thank you so much for inviting me here. Maraming salamat po. And good afternoon to all our viewers out there. May you enjoy the full session with us this afternoon. Okay, so Miss B, tawag dito, wag na natin patagalin ito. So excited na kami na matuto sa'yo. And yes, Mentor. I'm sure marami nag-aantay na marinig ang story mo and how you became successful in this industry. Pero siyempre, bago ang lahat, gusto ko maganda marinig muna nila. Saan po ba nagsimula si Miss Badette? Or ano po ba yung background natin? So my first question is, what was your background before joining the industry of network marketing? Para naman may idea sila. So, once again, good afternoon. I used to be in the academe talaga for 25 years. Bali, high school teacher ako for 11 years in one of the private schools here in Manila. And then I decided to move to college teaching after 11 years because I really wanted to grow. Number one, that's professionally. And then number two, I really wanted to earn more. Yun talaga yung pinaka-reason. And then in my 5th year of college teaching, I got promoted and I became one of the academic program directors in one of the universities here in Manila. And then years after that, I was taken in as an international consultant for Technology University of Delft in Netherlands. Okay, so I was taken in as an international consultant for technical communication. So then aside from that, I was very busy as a full-time faculty and a part-time faculty also in one of the universities. And at the same time, I was studying my PhD, finishing my PhD in applied linguistics during that time. So I was in that kabisihan, no? I was so busy with my career and with my PhD studies when I found out about this, when I was invited to be in this industry, which has eventually changed my life. Okay, so yun po yung background ko. All right? Yun. Okay. All right, ito yung second question natin, exciting. So Miss B, tawag dito. Okay, given the background na meron ka, no? So, alam mo, totoo yun, no? Na-appreciate ko yung, sa industry natin, napakarami mga high-profile individuals. Yeah. Sa mga young professionals as well. Pero na-appreciate ko tong industry na ito, especially for those people talaga na, talagang very ordinary. And they don't have this, this background because nagbibigyan sila ng pagkakataon na makapag-business as well. So, ito yung second question ko sa'yo kasi naalala ko tama? When I ask you kung bakit mo ginawa yung industry na ito, naalala ko ito yung sagot mo. Ano yung first impression mo about the industry? Okay? So, okay. Ito ba yung tipong, first time mo ba sa industry? Yes, yes, it is my first time. I was never invited talaga. Hindi talaga, tsaka I was so negative about this. So bakit ako pupunta dito, di ba? So first time ko. Oo. Okay. And to tell you honestly, napaka-negative ko talaga in this industry in such a way na nakakayang aminin, no? Educator akong napagturingan, but I was very uninformed or uneducated or misinformed about the beauty of this industry. Kasi para sa akin,
ang network marketing before was a scam. Okay? Yun kaagad ang nasa isip ko. Kasi lahat ng naririnig mo, basta't ganyan, tapos scam daw yan, tapos puro pera-pera lang yung usapan ng mga tao dyan, tapos, ay naku, ina-hype ka lang ng mga yan, tapos papakitaan ka ng mga maraming pera nila at saka mga kotse nila. Yung mga ganun ba? So parang I found it so cheap. Parang with my before in my career, with my background, parang parang hindi ako bagay sa ganun klase ng industry. Okay? Tapos, ang tingin ko dito, para lang ito sa mga taong walang magawa sa buhay, para lang yan sa mga patapon ang mga buhay nila noon, na nakikita sila ng opportunity. So, hindi sila yung mga katulad ko na mga nag-aral, alam mo yun, nag-masters, nag-PhD, yung mga ganyan ba. Now, my thought and my idea lang was changed. My notion about this industry was changed when I was already into it and I found out na hindi pala totoo yung mga naiisip ko. Kasi katulad ng mga nakita ko, I found their best doctors, yung mga best nurses. In fact, yung una-unang taong nakausap ko was one of the best CPAs in the country. So sabi ko, hindi, parang mali yata ako. Parang ganyan. Tapos sabi ko, and then I met, people like you. Yung iba may pinag-aralan, yung iba yung hindi nakatapos. Like, di ba, Mentor Nat, I was so inspired because ako, sabi ko, nag-PhD ako. Maganda yung trabaho ko. Pero in terms of personal growth, in terms of growth in the whole, in totality, parang sabi ko, parang I was left behind. Parang ganyan. Parang hindi naman yata tama. Parang may mali. May mali siguro talaga, sabi kong ganyan, sa pagkakaintindi ko sa napakagandang industry nito. Now, I would say that this is really the best industry where you can be. Where, yun na ngayon ang masasabi ko. After being here for 8 years, talagang masasabi ko that I am in the best industry. Okay? Yun. So, maling-mali ako na anywhere pala you go, meron naman pala talagang pangit na kumpanya at merong hindi. Anywhere you go, kahit sa employment, meron palang hindi naman totoo. Merong hindi nag... Miss B, yes, Mentor. Okay, sige po. Before ka ma-introduce sa ganitong classic industry, you have this what do you call this? You have this notion na about the industry of network marketing. Yes. May idea ka ba basically kung saan normal nanggagaling yung mga mindset ng mga tao even though hindi pa nakikita yung buong concept, they already negative. Tama ba? Yun ang experience mo eh. Yeah, sa balita. Okay. Mga balita lang na naririnig ko kasi mahilig tayo noon manood pa ng mga bad news eh. So, bali-balita lang. Pero wala naman talaga akong formal na inattendan na training or seminar or anything. Wala. Kundi bali-balita lang. So, tapos may mga sabi na, nag-ano ako dyan, wala din namang nangyari sa akin. Something like that ba? So, parang ako, napakasigurista ako kasi noon. So parang hands off na ako pagka ganyan. Tapos parang masyado kong inalagaan yung aking reputation, yung aking career, yung aking pangalan. So parang hands off ako sa ganun. Okay? Kaya wala akong formal na inattendan whatsoever. Balita lang. Bali-balita. Tendencies, no? Like sa akin, nag-trap ako dyan before eh. Kapag may narinig ako hindi maganda, so basically hindi ko nagagawin yung assignment ko. So you know what I realize right now? Napaka-importante pala talaga na gawin yung assignment. I hope walang ma-offend sa pero narinig ko to one time sa akin. Sabi niya, ignorance is very expensive. So, yes. And it's a choice actually. So given all the materials that we have right now, all the technologies that we have right now, lahat makikita mo na sa internet eh. Is our responsibility as well, especially kapag may kinalaman sa opportunity to really look at it. Correct? And tingnan talaga before we say yes, before we say no, both ways, no? Hindi naman kailangan mag-oo ka sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. But definitely, mahirap maghindi sa isang bagay na hindi mo nauunawaan. Yes, exactly. Tama. In fact, sa totoo lang, Mentor, before ako sa ganitong industry, my husband was already telling me na maganda talaga tong industry na to kasi nag-MBA siya sa Ateneo. And part niya ng kanilang subject sa Ateneo, sa MBA class nila. Pero hindi ako naniwala sa kanya. Naniwala ako sa kung ano yung narinig ko lang. Naniwala ako sa kung ano yung, alam mo yung nabalitaan ko lang. Hindi ako naniniwala sa kanya. Imaginein mo, formally, pinag-aralan nila yon sa kanyang MBA class sa Ateneo.
pero hindi ako naniwala sa kanya. Alam mo yon. So, buti na lang talaga and I got so informed and educated about this beautiful industry that is network marketing. Ayan. Thank you. When you're about to join, Oo. when you're Oo. about to join the industry, 100% ba sure na sure ka o merong fear, may doubts pa rin kahit papano? Hindi. Talagang wala akong, ay Diyos ko, fear and doubt, marami, sobrang dami. Kaya nga, what I did after that, I researched. Nag-research talaga ako kasi ano ako noon estudyante ako ng PhD. So, sanay na sanay kami noon sa research. At tinuturuan kami kung paano mag-research, kung paano tumingin sa isang research material kung legit ba siya o hindi. So, talagang ni-research ko siya. And then I read everything about this. Sa totoo lang, I was writing my dissertation during that time. Pero parang 2 weeks kong itinabi muna yung dissertation ko. Inaral ko muna, nag-research muna ako about the industry kasi I really want to convince myself kung tama ba yung nakita ko kasi gusto kong ma-jive, gusto kong ma-align kung ano yung nakita ko tsaka kung ano yung nabasa ko, tama ba yun? So, kailangan ko ma-align sila. Alam mo yon before ko talaga ma-convince ang sarili ko. So, grabe yung fear and doubt ko. Sabi ko nga, nung umuwi ako, sa totoo lang ha, that night when I went home, sabi ko talaga sa sarili ko, pagdating ko dito sa bahay, sabi ko, bahala ka na Lord. It was a leap of faith for me because it's my first time, sabi ko ganyan. Kung masira ang pangalan ko dito, hindi lang naman ako mag-isa. Kasi yung kaibigan ko, yung classmate ko sa Lasal, na nag-aya sa akin, sa company, ay talaga namang mas ano pa siya, 'di ba? Mas bongga pa siya kaysa sa akin. Kaya pareho kaming sira. Bahala na, sabi ko ganoon. And then I did my assignment. I did some research talaga. I read a lot. I read a lot of articles. I read a lot of online articles about it. Ayun. Hanggang sa na-convince ko ang sarili ko. Oo. Miss B, bago itong next na tanong ko, gusto ko Oo, sige. Wag mo nang banggitin yung income, but basically, ano na yung position mo sa current company na meron ka right now? Ano, mentor? Pakiulit. What's your position right now sa company? Okay. So, yan. After itong na-realize ko ha, after 8 years of doing this, right now, we are, masasabi mo kasi bawat company naman, iba-iba naman ng hierarchy yan, di ba? So, sa trabaho ko before, I was a director. Andito rin naman, I am already a director. And it has given us, a beautiful income, shall I say, better than I was earning when I was still working. A lot better. And I am so thankful talaga to my friend who brought me here. Kasi kung hindi siguro itong panahon ng pandemic at nandun pa rin ako sa dati kong trabaho, I don't know kung paano ako ngayon. Baka isa lang ako siguro sa mga, alam mo yon, sa mga naghihintay ng ayuda. Alam mo yung ganyan. So, buti na lang talaga kasi even during this time of pandemic, we are earning decent income. And hindi lang siya basta decent income, kundi yung income pa na nakakatulong pa kami sa mga extended family namin. Yung ganun, mentor. May idea ako, kaya lang hindi ko pwedeng banggitin kasi naka-live tayo. Oo nga. Okay. Baka ano ba yan? Like, times 2 ba yan? Times 3 o times 4 nung income na meron ka sa working? Times 6. Para lang may idea. Wow, wow. Times 6 or times 7 of what I used to earn when I was in the academy. And that's only after 8 years. And I was doing this part-time pa for 2 years. So, bali, 5 years ko pa lang siyang pinu-full-time. Alam mo yun? And I love the idea of leveraged income. At naintindihan ko na lang yan nung pumasok ako dito sa industry na to. Naintindihan ko lang na dalawa pala klase ng income, may passive tsaka leveraged income. Dati ang yabang ko. Akala ko yung sweldo ko talagang okay na. Alam mo, mataas pakinggan. Oo, pero ang yabang ko talaga noon. Kaya nga nung nadala ako ng classmate ko dito sa industry na to, parang ang yabang ko talaga. I felt that, hindi nyo ako basta-basta ma-convince sa mga ganito. But looking at my financial life, when I was still in the academe, and looking at my financial life, ang layo. Considering na 8 years pa lang ito. Yung academic life ko, 25 years yon. And I am earning na times 6, times 7 of what I used to earn there. Alam mo yon? So talagang, tama talaga bago mo talaga hindian, ito, kailangan talagang aralin mo muna. Kailangan talagang educate mo talaga muna yung sarili mo. I would say that, educate yourself first before you say no to it. Kasi talagang,
this is really a very beautiful industry. And I'm so thankful na nandito na ako ngayon kasi financially, para like sa panahon ng ganito, parang hindi ko na pinoproblema yung tumaas man yung kuryente namin dahil alam mo yun, or alam mo yun, mag-grocery ka naman ng weekly or monthly na lang kasi hindi ko na pinoproblema siya, hindi ko na siya wino-worry sa totoo lang. Kasi nung time na yon, nung nasa academe ako, sa totoo lang, mataas yung sweldo ko. Okay, mataas yung sweldo ko, mataas yung posisyon ko. Kung pakikinggan mo sa standard ng academe, medyo okay na yung sweldo ko. Kaya lang, dumating kasi ako sa point na I was buried in the culture of debt. Yung kultura ng utang. And I wasn't only that, in that kind of reality during the time. Alam ko yon kasi ang dami kong faculty members na minsan halos iiyak or nagagalit pa pagdating ng payday. Yun bang dumadating ka sa point na 13-month pay mo, kukunin mo, walang matitira, ibabayad mo lahat sa loan. Dumating yung mid-year bonus, walang matitira, ibabayad mo lahat sa utang. At dumating, ang hindi ko talaga matiis ay yung dumating ako sa point na I would loan to pay for another loan. Sabi ko, kailan ito matatapos? Bakit ganito ang ang financial life ko? 20 plus years naman na ako nag-work. Kailan ito mababago? Sabi kong ganyan. And I was in my 40s when I started questioning myself of that. Sakto talaga 40 years old ako when I started questioning kasi yun bang pag nasa 40s ka kasi, ang iisipin mo na, 20 years na lang, magre-retire na ako, and yet wala pa rin akong savings. Paano na lang ang retirement ko? Ay, ang nakikita kong klase ng retirement sa academe, grabe kaya, ang daming nagre-retire. Sa totoo lang, maliit lang ang retirement sa academe, tapos may mga sakit na, tapos kukunti pa yung pera, kulang pa yun sa panggamot. Alam mo yun? So, ang dami kong nakita na ganyan, dumating ako sa point na ang naging eye-opener ko, yung isang faculty ko na talagang makakaawa ng load, although retired na talaga dapat siya, kasi ang dami daw niyang maintenance drug. So wala siyang mapagkukuhaan ng pambili niya. Sabi ko, ganito ba talaga ang klase ng retirement na magkakaroon ako? Ay, ang ini-imagine kong retirement before, yun bang hindi ko problemahin yung pera. May dumadating lang akong pera palagi. Tapos nagsusulat ako ng libro ko. Sa, alam mo yun, sa ilalim pa ng puno ng mangga sa probinsya. Pero ang nakikita kong realidad, kakaiba. Kaya sabi ko, I really have to do something. So, doon po ako nagsimulang maghanap ng kaparaanan kung paano ko talaga maayos yung magkaroon ng pagbabago ang aking financial life. And I'm so thankful that I was really brought into this industry. Okay? Kasi dito talaga nagbago ang financial life ko po. So, yan yung lagi nating pinag-uusapan na hindi pa pwedeng masipag at matyaga lang ang tao. Dapat tama rin yung vehicle dapat na meron. If you wanna talaga ng vehicle. And one of the reasons as well, hindi natin mabanggit syempre by live income, but I want na paparating din sa mga tao, this is really a big industry and a big business as well. So kung gusto nyo kumita ng malaki dito, pwede. And para sa akin kasi, pag kumikita ka ng malaki, it's not the money, it's the options that you can provide to your family. It's convenient that they can have because maganda yung income. Pangalawa, pag tabi mo nga, time is 6, time is 7 ng income, what you save is not actually the money, you save the time. Yes. Can you imagine, di ba, before yung, so we can say kung 6 times yan o 7 times yan, yung 7 months mo before sa work, now nakukuha mo sa network marketing ng 1 month. So nakapag-save ka ng 6 months sa loob ng isang taon. And then, tuloy-tuloy mo yan every year. So every 2 years, basically, you have like, so in short, 1 year na savings. Yeah. So, imagine. So that's why, yun ang gusto nating ibigay na awareness. But syempre, hindi naman na, hindi ibig sabihin na malalaki ang income ng mga tao sa industry. Hindi ibig sabihin na nangyayari yan overnight. Yes. So, my God. Klaruhin ko sa lahat. Opo. Every time na makakarinig kayo sa industry na ito yung kinikita nila, ganito kalaki and everything, di ba? It might be true, it might be not, no? But ang pinaka-importante sa lahat, ano yung trabaho na requirement? And kami na mismo sabi sa inyo, it takes hard work for you to really grow in this industry. Yes. It takes training, sweat, and time as well. But we believe that this is way, way better than most opportunity outside. Grabe, mentor na. Totoo yan. Hindi talaga hindi totoo yung kaagad-agad yayaman ka. Ay, kakaagad kikita ng malaki. That's not true. Correct. Grabe kayang puyat, pagod. Imaginein mo, I was doing this part-time for 2 years. So I would work from 7 o'clock. Dati bago ko gawin tong negosyo na to, I was working 7 to 7.
No, I would report at 7 a.m. I would go home at 7 p.m. Pagod na pagod ako. Wow, No, when I started doing this, no, sabi ko mayroon akong part-time na maganda talaga siya, sabi kong ganyan. So kailangan ko talaga to bigyan ng time ko. So I really gave time to it. Anong ginawa ko? From 6 o'clock to 10 o'clock. Minsan nag-extend hanggang 11 or 12. Or minsan may mga times pa na umabot ako ng 1 o'clock. Pero sabi ko, ang sabi sa akin ng mga mentors ko, 5 years lang, I would start earning passive income. So pinaniwalaan ko lang yun. Pinanghawakan ko yun. Sabi ko, sige, kung 5 years ko lang tong pagpupuyatan, kung 5 years ko lang to talagang tatrabahuin ng todo-todo ngayon, and then after that, I can start earning na leveraged income. Why not? 25 years nga ako sa academy. So talagang todohan talaga yun. Walang ano yun, walang ano. It was really a hard work. Talagang pero I was enjoying it. For me, it was, nag-enjoy lang talaga ako. Parang, inano ko lang. Parang, inano ko, I set my mind into doing it part-time. Para bang, meron lang talaga akong second job. Eh talaga namang noon, may second job na naman ako, may third job pa nga eh. Nagtututor ako noon after ko magturo. Nagtuturo ka pa ako sa ibang universities after ko magturo. Dumating pa ako sa point na nagbenta pa ako ng ano yun, parang mga probiotic, tapos after kong magturo. Alam mo yun, so sabi ko, may ginagawa rin naman ako mga part-time noon eh. So sabi ko, this one, ang naniwala lang talaga ako sa taong nag-guide sa akin, na sabi niya, gawin mo lang talaga ito ngayon. In the next 5 to 7 years, you will start earning leveraged income. Sabi ko, may ano pa ako, sabi ko, totoo kaya, parang ganyan. Pero the fact kasi na I started earning small income, ganyan, na ang prayer ko lang noon, magkaroon lang ako ng additional 10,000 every payday kasi sabi ko, pag may additional 10,000 ako per payday, Lord, thank you so much kasi para hindi na ako mangungutang, para okay na ako this payday na to, hindi na, yung, alam mo yon yung may leeway na, mayroon na, makakakain na kami ng maayos kasi may additional akong 10,000. Kailang every week noon, aba sabi ko, okay to more than what I prayed for. Kaya sabi ko, baka totoo nga talaga yung sinasabi nila na in the next 5 to 7 years, I would start earning leveraged income. So talagang tinrabaho ko talaga siya ng totoo. At lahat ng challenges, lahat ng, alam mo yon ng mga rejections and objections na na-receive ko, sige lang. Sabi ko ganyan, sige lang. So ano yung mga challenges ko? Grabe kaya. Yan dapat yung next na tanong ko sa iyo, Miss Oo. E. Maganda Sige. siguro ano natin. So what are the challenges when you were starting? Especially yung may background na meron ka kasi you know as I remember no dun sa story mo basically hindi ka naman typical na lang na nag-work doon sa company na meron ka. So somehow siyempre yung image na pinapangalagaan mo and then anong pakiramdam nang nare-reject ka no yung level na meron ka na ang taas-taas na. So yung mga challenges na yan. So ano yung mga Okay. Yung mga challenges ko actually before was that, unang-una, sa sarili ko, hiyang-hiya ako nung una. Hiyang-hiya talaga ako. Talagang sabi ko, grabe. Nahiya ako kasi baka mamaya, sabi ko, baka mamaya may makakita sa akin dito ng mga estudyante ko dati. Ano na lang ang sasabihin nila sa akin. Yun talaga una. Parang, pero at the end of the day, na-realize ko, bakit nga ba ako mahihiya? Sabi kong ganyan. Wala naman akong ginagawang masama. Wala din naman akong nilolokong tao. Disente naman itong ginagawa ko. Ba't ako mahihiya? Nahihiya lang ako kasi dati. Ang pangalan niya kasi, nasa network marketing kasi ako eh. So nung una talaga, medyo nahihiya ako na malaman. Kasi nga, hindi ko pa ako nun fully sold sa idea na I would be doing this. Kasi nga, super nega ako dati. At super, alam mo yun, I was looking down into this industry before. Okay? So that's number one. So inayos ko muna talaga sarili ko. So intentionally, I overcome that. In-overcome ko yon yung fear and yung mga doubts sa sarili ko. And then number two, grabe yung mga challenges ko, mentor. Mayroon ako mga, ano na ba yan, si Badet, di ba? Nagjo-join siya sa mga ganyan, scam yung mga ganyan. Alam mo yun, 5 years lang yung mga ganyang company, yung mga ganun. Pero I did not listen to them. I did not listen. Kumbaga, narinig ko, nilabas ko na lang kaagad. Kasi sabi ko, hindi naman sila ang nakakita, ako naman eh. Di ba? That you feel alone, Miss Badet? Ha? There are times that you feel alone? Dahil nagsisimula ka, dahil maraming rejections, that's not all of your friends basically pabor sa decision na ginawa mo? I did not feel I was alone. I just felt that yung mga friends ko talaga before na akala ko would support me. Hindi pala. Okay lang. Friends ko pa rin naman sila until today. Marami Okay. makaka-relate yan. Oo.
Inayos ko lang kasi yung utak ko na sabi ko, ay bakit ba? Ang dami namang tao dyan na makakausap. Ay makapal naman talaga yung mukha ko. Hindi, sila na lang yung mga kausapin ko. Ganon. And then I also had struggles on my leadership because I thought before, yung leadership na ginagamit ko sa trabaho, I was a boss, shall I say, for 8 years. So, akala ko yung leadership na ginagamit ko doon, pwede kong gamitin as I grow my organization. Here, hindi pala. Sobrang iba. So, ang struggle ko noon is that, yun, leadership ko. Buti na lang talaga, may mentor na nag-guide sa akin who would tell me to do this, to do that, na masakit para sa akin. Masakit, tuturuan mo ako. Ay, teacher nga ako yung nagtuturo eh. Pero, I had no choice, but I really had to humble myself and to learn because I am new in this industry. Sabi kong ganun, wala nga pala akong alam dito. Sabi kong ganyan. So, kailangan kong sumunod. And it really takes a lot of humility on my part to do that. Hindi ko pwedeng pairalin yung pride ko. Kung ano ako sa labas ng industriya na ito at kung ano dapat ako dito sa industriya na ito. So parang sabi ko, doon ako naggumawa ng decision. If I really want to succeed here, then I really have to reinvent myself. Yun, ganun siya. So, ang una ko talagang inayos yung utak ko, yung mindset ko, and then yung attitude ko. Kasi kung hindi ko yun gagawin, alam ko walang mangyayari sa akin. Sabi kong ganun. So, mga struggles na yun. And then ano pa, yung mga objections na narinig ko, sabi ko, bahala kayo dyan. Kung ano man yung sasabihin ninyo, pero basta, iba yung nakita ko kaysa yung sinasabi ninyo sa akin ngayon. And then, mga rejections. Okay lang, nung una medyo nasasaktan yung pride ko. Ako to, si Miss Badet. Pero, bakit ayaw niya? Ay di, later on, natutunan ko rin lang naman na shrug it off. Sige lang, ganyan. So, as I keep on growing myself in this industry, natutunan ko rin kung paano i-handle yung mga yon. Yes. Because it's not for everyone, tama? So, timing din. Eh. Not all people na may invite mo in this industry, immediately kailangan ng opportunity or some product. So, there's a lot of factors. Not because pangit ang industry, but maybe because hindi tamang timing for them. Mm-hmm. And you know what I realized? Not all people na nangangarap is makukuha ang pangarap because not all is basically willing ipaglaban o willing trabahuin yung pangarap. Maraming dreamers outside. But, you know, ang importante yung mga doers, not just dreamers. So, that's why I realized, sabi ko, nga, no? Kaya pala, hindi lahat ng ini-invite natin ng mga nagugustuhan yung industry, nakakapagsimula. Gusto lang nila. But, you know, they're not willing to take action or basically have the risk talaga para makapagsimula. And maganda yung mindset na gano'n. Kasi ang good thing alam mo, Miss B, ang nagustuhan ko dito sa atin, like, we don't need big capital para makapagsimula. That's why even ordinary employee or people basically can really do the business. Just like me when I started. So walang pampuhunan eh. So, pero napakaliit ang puhunan sa industry ng network marketing. Kayang gawa ng paraan. Exactly. So, exactly, ko, mentor. Oo. Bahay na gusto ko for my family, yung magandang buhay na gusto ko sa kanila, kulang pa yung sabi ko, kung hindi ko kayang gawa ng paraan itong amount na ito, then how much more yung magandang buhay na gusto kong i-provide for them. I have nothing to lose and I have everything to gain. So I realized, if not this kind of industry, then what else? Ano pang opportunity magbibigay sa akin ng malaking income, sapat para makapag-provide sa family. Kaya, you know, napakaganda ng story mo kasi I'm sure marami nakaka-relate dito na sa may 469 na nanonood sa atin, Miss B. So, na kumbaga ma-realize nila, iba-iba yung mga background ng mga tao rin dito. So, okay. So, ito yung nagsulat ako gusto kong tanongin sa dito. Kasi sobrang busy ka when you were starting sa network marketing. Opo. How do you manage your time? And ano yung DMO mo, yung daily method of operations mo kung bakit mo napalaki yung negosyo? Opo. Why is it important? Yeah, I was really very busy kasi nga working Tapos hindi lang naman basta-basta din yung work ko. I was handling 73 faculty members during that time sa academe nung nag-start ako dito. So, yung dating yung trabaho ko na 7 ako kung papasok, 7 akong uuwi. Dinisiplina ko, gumawa muna ako inayos ko muna, okay? Sabi ko, I have to give time to this. If I want to succeed in here,
I think I have to give time to this. So ang ginawa ko, part-time, I would do my work 7 o'clock up to 4 o'clock in the afternoon kasi flexible yung oras ko noon. Being in the management level, flexible yung oras ko. So, pwede akong pumasok or pwede ako umuwi anytime I want to. Kaya lang, nung nagsimula na ako, sabi ko, kailangan kong discipline. So, I started at 7, ang regular work ko, up to 4 o'clock in the afternoon. Tapos sabi ko, from 4 o'clock or sometimes 8 to 5 ako magre-report, 5 o'clock ako uwi. Tapos sabi ko, basta by 6 o'clock dapat dito na ako sa negosyo kong to. Dito na ako. Ito na yung gagawin ko. Sabi kong ganon. Hindi na ako kumuha ng ibang part-time, hindi na ako nag-accept pa ng mga tutorial at kung mga ano pa. Dati kasi ang dami ko talagang tutorial. Talagang ano yun. Kinakareer ko noon yung pag-tutor ng English sa mga Koreans. So ganyan, after office. So binitawan ko lahat ng mga iyon. At saka yung iba pang mga little things na mga ginagawa ko. And then I focused here. Miss B, Sabi ko, maganda yan. Bakit? What made you decide to what made you decide, what made you decide, napakaganda kasi yan. What made you decide na ibigay yung oras mo sa industry na ito and then bitawan yung mga other things na ginagawa mo? Kasi or else hindi ka makapagbigay ng oras. What's the mindset behind it? Yeah. Kasi naintindihan ko po yung concept ng leveraged income. Naintindihan ko po yun. Plus, I was earning week after week better than what these small things would give me. Ay sabi ko, kung i-focus ko kaya ang energy ko dito, siguro mas maganda ang mangyayari, 'di ba? Kasi what you focus on expands eh. So talagang nag-decide ako, bitawan ko na yung ibang yon. Yung mga Koreans na tutorial na yon, binitawan ko na silang lahat. Tapos sabi ko, dito na ako kasi ito mas long term. And then nakita ko siyang long term. Tapos sabi ko, sige, gagawin ko siya. Dapat 6 o'clock to 10 o'clock. 4 hours every day. 4 hours every day. Ganyan lang ako noon. 4 hours every day. Yun lang ay bibigay ko. So, continuously, parang consistently ginawa ko siyang ganun. Ginawan ko talaga siya ng ganung operations every day na 6 to 10 is for my business and 8 to 5 is for my job. Para sabi ko, matupad ko yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Kasi ang dami kong mga dreams. Ang dami kong mga gustong magawa. Gusto pang gawin. Kaya lang, alam ko na hindi kaya ibigay ng sweldo ko sa trabaho. For example, ano yun? Yung pagkakaroon ng scholarship foundation. Gustong-gusto ko po talaga yun eh. Because ever since I studied high school, up to PhD, scholar po ako. So sabi ko, paano ako kaya magkaroon ng scholarship foundation kung dito dito lang ako titingin sa sa sweldo ko, sa amin nga lang kulang pa considering na breadwinner ako sa family. Tapos ako lahat. So kukulangin talaga. Hindi na ako makapag-extend ng tulong sa iba kung sweldo ko lang yung if I will just rely on my salary. So kailangan ko, I really have to do something para later on, itong scholarship foundation na gustong-gusto kong magawa, ay magawa ko siya. At ito yon. Ito yung vehicle na nakita ko na pwedeng kong gawin, pwedeng mangyari. Kaya talagang ibinigay ko yung oras ko dito. Okay? Kasi yung pag-tutor ko sa ibang mga trabaho ko noon, okay, it could help me survive for a week. Pero yung long-term plan ko, alam ko hindi mangyayari kung hindi ko gagawin ito. Kung hindi ko siya bibigyan ng time. May mentor na nagsasabi sa akin na ganito gawin mo, ganyan. Alam mo yon, kaya ang ganda, ang sarap, kasi may nagtuturo kung ano mga dapat gawin. Yun po yun, mentor. Miss B, ano yung na-enjoy mo sa industry right now? Hello, Miss B. Ano yung na-enjoy mo right now? Number one, I really enjoy time. Time freedom. Opo, yung time na hawak ko talaga yung oras ko. I can do this anytime I want to. Kasi akong magdidictate ng oras kung kailan ko siya gagawin. Okay? So, time. And then, meron na kaming konting financial, alam mo yun, allowance. Alam mo yun, mentor, yung gano'n na, ngayon, pag kumakain kami, hindi na ako tumitingin sa right column ng menu. Okay? Oo, gusto mong kainin yan. Sige, kung ano yung gusto mong kainin yan na yun. Hindi na. Hindi na discourage dun sa may right column. Hindi na. Nakaka-discourage kasi minsan, alam mo yun, makita mo, grabe, 1.5 per serving. Wag na lang yan. Mga ganun, dito na lang tayo sa Pero ngayon, alam mo yun, okay lang. O sige, alam mo yung ganyan. And then, nakakatulong na kami ngayon sa ibang mga bata makapag-aral. Yun yung pinaka magandang nangyari. Kasi sabi ko, hindi ko naman kailangan siguro kumita ng malaking-malaki na kaagad para
paka-start ng aking scholarship foundation, but I can start even small now. So we are starting this year. Actually, we started pa last year, kaya lang this year nagdagdag na ako ng mga bata na tutulungan pa makapag-aral. So nagsisimula na po kami. Ganun po siya. Ganun yung nangyayari na sa amin ngayon. Correct. That's why I believe yung income na maganda is very important as well. Especially, it's not, sabi nga, hindi yung hindi yung actually yung pera kung ano yung pwede mong gawin doon. Sabi nga, if you're a greedy person, more money basically will make you more greedy. But if you're a person talaga na gusto talaga makatulong sa iba, then having more money, mas magiging blessing ka pa sa karamihan. And I think that's the purpose of having a business. That's the purpose of being in this industry and pagkita ng malaki for you to become a big blessing to many. Because how much do you need, no? Sa family mo, how much do you need? So I believe God put us in this position, yung mga negosyante rin basically, for us to earn, to become a big blessing to many people. Di ba? Napakagandang ano yan. Advocacy yan, Miss B. So narinig ko sa iyo yan So, Apo. Yan. Kaya I'm happy. Meron kami ngayon isang college, 2 grade 12, isang grade 11, tsaka isang grade 8. Simula lang sa konti. Gusto ko marami, pero sige lang. Kaya talagang tinatrabaho pa natin to para mas madami pa tayong tulungan because naniniwala ako that the true purpose of wealth is to love others. Praise God. Opo. Amazing, no? Miss B, last question. Okay, mentor. Last question natin. So, saktong-sakto lang tayo sa I hope yung mga viewers natin, marami silang natututunan. Okay? So, ito yung question ko. Tatlo, ito advice natin sa mga So, what's your advice sa mga nagsisimula pa lang sa industry? Or minsan naiinip-inip, or they don't know paano gagawin ang negosyo, or parang they've been doing this for 3 months, for 6 months, for 1 year, and yet hindi pa ganun kalaking results. So, what can you advise sa kanila? Okay. So, simple lang. Simple lang ang i-advise ko sa mga nandito na sa industry na ito and they are starting. Okay? Pero, before I give my advice, I would like to encourage talaga people who are negative with network marketing to really look at it muna talaga before you make your own judgment. Before you say something na, ganito lang yan, ganyan yan. Naku, hindi yan totoo mga ganyan. Alam mo, take it from me. I am an educator at nahihiya akong aminin sa inyo that I was so uneducated and so misinformed about this beautiful industry before. So, tingnan nyo talaga, okay? Kasi, parang yun we owe it to ourselves, all right? We owe it to ourselves to be educated about the beauty of this industry. So doon muna po tayo kasi hindi lahat ng tao ay kaagad pupunta dito sa industry na ito pagka narinig or nakita nila. Yung iba talagang mag-iisip pa, magdududa pa, tama yan. Pero bago ka talaga umayaw, bago ka talaga umayaw, i-educate mo talaga muna ang sarili mo. At tingnan mo talaga muna on how this can help you, later on. Okay, now, for those who are in this industry naman, na mga bago pa lang, 1 to 3 months in the business, okay, what you need to do is at first, to learn, okay, to learn the beauty of this industry. Kaya aralin mo, how do you do that? You always have to attend, maraming trainings yung mga ganito. Ang daming training talaga. So, attend ka lang talaga ng attend kasi that's what I did before. So, pagkatapos ng office ko, punta na ako, attend lang ako. And then I take down a lot of notes. Alam mo, siguro sa ngayon, ang dami kong notes, mas marami pa yung notebook ko ngayon kaysa yung nag-aaral ako ng PhD. Ang dami-dami kong notebooks. I was really taking down a lot of notes kasi nga, I want to be educated and to be well-informed about the beauty of this industry. So, number 1 yun. Number 2, so in other words, you always have to attend training. You educate yourself. That's where you will grow. Number 2, is that, ang maganda dito is that in every company that you will get into, I know there is always a mentor that is assigned to you. Okay, what you need to do is to listen to the one mentoring you. Makinig ka talaga ng mabuti at sundin mo talaga kung ano yung ituturo sa'yo because especially if that mentor has already made a name in that industry, in that company. Okay? Sundin mo talaga kasi whatever happens to them can also happen to you. So, how would you do that? Huwag mong pairalin yung pride mo. Okay?
ano ba to? Be humble. Just be humble. Humble yourself because ako talaga, I believe that humility is always the mother of all success. All right? So, humble yourself. Makinig ka lang talaga ng mabuti. Okay? Huwag mong dalhin kung ano ka sa labas, dito pa, kung tapos ginagawa mo tong business mo, huwag mong dalhin kung ano ka sa labas. Kailangan talaga there should be a change in mindset. Okay? There should be a change in your attitude. Ipasok mo talaga ang sarili mo doon sa sistema. Otherwise, kasi kung may resistance ka pa, wala ring mangyayari. So, kailangan ipasok mo talaga ang sarili mo doon sa system. Just like the way that you, that you put yourself in the system of the company where you are working at the moment. No, kung pinasok mo yung sarili mo doon sa sistema ng kumpanya kung nasaan ka ngayon, in the same manner, kailangan mo rin talaga ipasok ang sarili mo doon sa sistema kung saang company ka ngayon gumagawa ng negosyo o network marketing. Okay? So, and then, third is that, enjoy it. Ako kasi, I just enjoyed it. In-enjoy ko lang siya talaga, kaya parang sa akin, hindi ko hindi siya sumama sa akin, may nag-reject or may nagsabi ng masama sa akin or what. Hindi, in-enjoy ko talaga yung process. Ayun, I enjoy the process. Alright? Kasi alam ko, that process that I was enjoying would make me a better person and would make me a person that I would like to be in this industry where I am right now. Parang ganyan. Kasi I know, ang pagkatao ko ngayon, the person that I am right now, is still not the same person that I would like to be, pagdating ng in the next 2 to 3 years na as I keep on working towards my goals and I keep on working towards my dream. Okay, so, yun. Kaya ibig sabihin ko, you enjoy the process and you keep on reinventing yourself. Kaya kailangan kasi talaga lagi may magbago. Kung wala kasing magbabago, wala ring magbabago sa buhay natin. Ganun po siya. Okay? So, po. I'm sure punong-puno na sila sa learnings, no? So, Miss B, maraming salamat. So, guys, naman tayo dyan. I'm sure marami na kayo natututunan. So, kung marami tayong learnings, ayan, may mga hearts na tayo, may mga thumbs up, no? Para kay Miss B. Miss B, tawag dito, you might want to promote yung para i-follow ka sa Facebook, sa Instagram, or Okay, so, if you would like to know me more, now that, I am no longer in the academe o lalo na dyan sa mga former students ko. Well, most of them naman siguro are friends na kami sa Facebook. You can follow mo Badet Cabico de Ocampo. Okay? So, may de Ocampo na sa aking surname because I got married now when I left the academe. Kaya napaka-exciting talaga ng 40s ko mentor natin. Kasi that's where I had a very flourishing career sa academe. Tapos bigla akong umalis. I changed career. And then, I got married in my late 40s. Okay, so, ayan. Follow me sa aking FB, Badet Cabico de Ocampo, and in my Instagram account, Babli Badet. Okay, so, Babli Badet. Babli_Badet. Okay, ayan po yun. Yun lang. Doon lang naman ako active sa dalawang social media accounts ko na yun, di ba? Ayun. Thank you, Miss Badet. Napaka-inspiring ng testimony mo. And I hope maraming mamulat or maraming nagkaroon ng idea kung paano papalaguin ang negosyo nila. So call to action siguro, no? So 3 things, no? Sabi ni Miss Badet sa mga nagsisimula basically or sa mga hindi pa nagsisimula or kumbaga mag-research or basically habang buksan ang isip. Sabi nga maging open-minded. Yun yung laging joke sa labas. Oo nga. Pero that's really true. Kung hindi magiging bukas ang isip natin, then we're not ready para maka-absorb ng mga panibagong information, especially this time, no? It's a information age na tayo. So sa mga nagsisimula na, you make sure you educate yourself kasi diyan manggagaling yung kumpiyansa natin. Yes. Confidence in this industry is very important. So yung mga tao basically, they will join. Yes, because maybe maganda yung company, maybe maganda yung products mo, but most importantly, they will join you because may kumpiyansa sila sa iyo, na ikaw mismo, seryoso ka sa negosyong ginagawa mo. And that confidence basically, tama yung sinasabi ni Ms. B, marami sa atin dito kulang sa kumpiyansa.
Pag nagsisimula, acceptable yan kasi wala ka pa masyadong idea about the industry. Pero pag matagal ka na, hindi na. Correct? So ang first na kailangan mo i-convince yung sarili mo. So do your research. And then kung gaano kalaki yung industry na ito, so you educate yourself because as you learn about the industry, the more na mag-gain ka ng kumpiyansa. And pag may kumpiyansa ka, yung posture mo nandyan. And posture is the key to really grow your business. Every time you talk to clients, every time you talk to your leaders, posture is napaka-importante. Dapat convince ka. Okay? Kasi, malalaman ng mga tao if you're not really convinced in what you are selling, kung ano yung pinopromote mo. So, confidence is very important. You start from educating yung sarili mo. Second thing, basically, is look for mentors. Wala pa ako nakitang tao na naging successful na walang mentors. Yeah. It's either siguro nagsisimula ka books or audio or video, okay yan. Anything related sa industry. Kasi kung gusto mong lumago dito. Okay, wag yung mga videos na hindi related kasi dito mo gustong lumago, okay? So look for mentors. And tama nga yun, humility is very important. So punong-puno tayo rito ng mga, we have young professionals, high-profile individuals as well, may mga ordinary na mga tao lang din. It's very inspiring. So ako, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. So I really admire sila, Miss Badet. Nakikita ko sila nung nagsisimula sila when they were starting, regardless sa kung ano yung achievement nila. Kasi cum laude pa ito si Miss Badet eh. Okay? So, gaano kataas yung achievement nila when they realize na kailangan talagang makinig because sa industry na ito, dito, wala silang idea. Basically, kinalimutan nila lahat yon. Kinalimutan nila lahat. I remember, sabi ko kay Miss B, okay ba yung grammar natin? Sabi niya, kalimutan mo na yung grammar. Ang importante yung income. True. If you wanna grow this business, okay, in this business talaga, mentoring is very important. Sometimes ang humahadlang lang sa atin is the pride. There's a lot of mentors na gusto tayong tulungan. Di ba? I-welcome mo sila. Okay? So, I don't think that we're gonna be in this position kung wala yung mga mentors, no? So, shout out sa mga mentors ko dyan. Kung wala yung mga mentors na yan na nag-guide sa amin. Okay, end of the day, meron silang vested interest in your business. They want your business to really grow. So wala silang sasabihin na mali. So listen, humble. Accept mo na hindi mo pa alam lahat. Once na magkaroon ka ng results, then that's the time na masabi mo na tama yung ginagawa mo. And of course, the third thing, enjoy the process. Huwag tayong mainip. Okay? So anything worthwhile takes some time. Correct? So 6 months, 1 year, guys, hindi naman yan matagal eh. Di ba? Nag-aral nga tayo ng 4 na taon ng college eh. And then we're expecting na after ng college, tsaka pa lang tayo mag-generate ng income. So same thing din dito. I don't think yung malalaking negosyo nagsimula ng after 3 months, after 6 months, malaki na agad yung business. Kung meron man kayo naririnig na ganung story, there's a story behind it. But the truth is, yung mga tao naging successful dito is hard work talaga, consistency yun talaga. But pag sinabi kong hard work, hindi na bago sa atin yan. Dati na tayong merong ganyan. Ilalagay mo lang dito. Lagi kong gino-joke, sabi ko, hindi mo kailangan tumulay sa alambre, hindi mo kailangan kumain ng apoy or kumain ng bubog para lang umasenso ka sa ganitong klaseng industry. Yung hard work mo sa labas, dalhin mo rito. Kasi marami, when they join this industry, so akala nila asenso na sila without doing anything. So akala nila, konting-konting oras lang, biglang lalago na yung negosyo nila. There's no such thing. So, kaya tama yung ginawang strategy ni Miss B. Kinumpute niya kung magkano yung kinikita ng mga side hustle niya, and then tinignan niya ngayon kung ano yung potential income ng negosyo na ginagawa niya, and then pinokus niya yung buong energy dito. Okay? So hindi naman mahirap makita yan. Siyempre, saan mo ilalagay yung oras mo dun sa mas malaki yung pwede maging results. And that results will give you the convenience at the same time yung options na gusto natin para sa pamilya. Okay? So we're about to end. Kung marami tayo natutunan dito, you make sure na i-like itong page na ito. Dati napapanood ko lang yung mga nagbabanggit nito. Like the page, subscribe, di ba? So ngayon, mini-mention ko na rin. So, sinasanay ko pa yung sarili ko na mag-host at mag-interview. This is just a second episode. Pero guys, excited ba kayo sa third episode? Okay? Kasi every week, no, kinukuha natin yung mga best of the best to really share their testimonies, yung experiences nila para makapag-add ng value sa industry ng network marketing para at least kumbaga magkaroon ng awareness. This is a very good industry. It doesn't mean na merong hindi magagandang kumpanya. It doesn't mean na buong industry is basically hindi maganda. Okay? And also, I just want to use this opportunity to para sabihin sa mga tao, let's be responsible network marketer. Okay? So we want to make sure that whatever we claim is just enough, di ba? So wag tayong mag-overpromise. Let's promote hard work in this industry for us na makuha nila yung results, di ba? Gawin natin ang tama ito. There's no such thing as shortcut, but this is a way better opportunity than most opportunity outside. Okay? So i-follow nyo rin kami sa YouTube, like this page,
And then you make sure abangan nyo yung mga segment namin every Wednesday na hindi lang kami, no, napakarami natin magagaling dito sa industry na makapagbigay ng value sa atin tsaka sa mga grupo natin. So with that guys, maraming salamat. Magandang hapon sa inyo. So hatawin yung negosyo na yan araw-araw para makuha natin yung results na gusto natin. Okay? So maraming salamat. God bless.